Magandang araw mga boss, i-PMS ko muna itong sasakyan ni customer. Unahin ko muna dyan itong change oil. Gagamit ako dyan ng box wrench sa number 14. Luwagan ko itong drain plug niya. At pag maluwag na yan, pwede ko na ngayon tanggalin itong drain plug. At habang nagpapatulo ako ng langis mga boss, syempre pinapanood ko yan. At pag kaunti na lang yung tumutulo, pansamantala, ibabalik ko muna itong drain plug ni customer dahil nga sa ipa-flashing ko muna ito mga boss. Ayan mga boss, konti na lang yung tumutulo. Ibalik ko na itong drain plug niya, tsaka ko ngayon higpitan yan gamit itong box wrench sa number 14. Pag mahigpit na yan mga boss, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Gagamit ako dyan ng pure oil. Ayan ang gagamitin kong pang flashing mga boss. Pero kung wala naman kayong budget mga boss para hindi kayo magastusan, pwede naman patuluin nyo na lang. After ko maisalin itong langis na gagamitin kong pang flashing, ipa-start ko na itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon or kahit ano pa man. Basta naka-start lang siya hanggang sa makonsume nyo yung 5 minutes na naka-start itong makina. At pag naka 5 minutes ka na naka-start itong makina, o pwede mo na ngayon i-switch off yan. Tapos, balik ka ulit dito sa ilalim ng makina mo. Siyempre, i-drain mo ulit itong langis na ginamit mong pang flashing. Gamit yung box wrench sa number 14, luwagan mo ulit itong drain plug. Tapos, tanggalin mo na yan. At habang nagpapatulo ka ng langis mga boss, tapos kaunti na lang yung tumutulo, punta ka na ngayon dito sa oil filter mo. Medyo nasa sulok yung oil filter nito mga boss, kaya gumamit ako dyan ng oil filter rinse. Pero yung oil filter rinse ko na yan mga boss, improvise ko lang yan kung makikita nyo. Seatbelt lang yan mga boss. Pag maluwag na, pwede nyo na ngayon kamayin itong oil filter para tuluyan nyo na yung matanggal. Kaya lang grabe init mga boss, kaya kung makikita nyo, gumamit ako ng basahan para matanggal ko na ng tuluyan itong lumang oil filter. Tapos punasan ko na itong base na pagkakabitan ko ng bagong oil filter mga boss kung makita nyo. Tapos ito naman bagong oil filter na ngayon, bago ko nilagay yan, yung o-ring yan, pinahirang ko ng langis para pag hinigpitan nyo yan gamit itong oil filter rinse nyo, hindi pumilipit yung o-ring yan at hindi siya magkaroon ng leak. Sa paghigpit naman itong oil filter mga boss, dapat yung tamang higpit lang. After ko mapunasan itong oil filter, balik muna ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Hayaan ko munang masagad sa pagtulo ng langis dito sa oil pan niya. Tapos ito namang engine cap niya, ibabalik ko yan. Dahil nga sa ang susunod kong gagawin dito mga boss, papalitan ko naman ito ng spark plug. Nakita nyo naman, gumamit ako dyan ng socket na sa number 10, niluwagan ko yung mga bolt dito sa ignition coil ng spark plug. Dahil maluwag na yung mga boss, kung makikita nyo, gumamit naman ako ng socket wrench ulit, minanwal ko na yung pagtanggal ng mga bolt dito sa ignition coil. Bali, 4 na bolt na number 10, yung tinanggal ko dyan mga boss. After ko matanggal yung 4 na bolt, dito naman ako sa inlet hose ng air filter. Meron niyang clamp mga boss na niluwagan ako. Ayan, kung makikita nyo, niluwagan ko yung bolt dito sa clamp niya. Tapos, dito naman sa inlet hose, meron akong tatanggalin dyan na 2 bolt na number 10. Ayan mga boss, kung nakita nyo, yung niluwagan ko na bolt, natanggal ko na yung 1 bolt. Tapos sa likuran niya, meron pa akong 1 bolt na number 10 na tatanggalin. Ayan mga boss, kung makita nyo, natanggal ko na rin. Tapos dito naman sa throttle body, yung connection nitong inlet hose, yung clamp niyan, kung makikita nyo, niluwagan ko na rin para matanggal ko na itong kabuuan ng inlet hose na nakarugtong dito sa throttle body papunta dito sa air filter cover niya. Ganito lang naman yan mga boss, kung mayroong mga maliliit na hose na nakadikit dito sa or nakakonect dito sa inlet hose nyo, hugutin nyo lang yun mga boss. Basta siguraduhin nyo lang na matatandaan nyo lahat ng mga pinagbubunot nyo na maliliit na hose dito sa inlet hose nyo. Ganun lang gagawin nyo mga boss para hindi kayo maligaw. At dahil sa natanggal ko na yung connection nyan dito sa clamp ng inlet hose, ayan mga boss, kung makikita nyo, ipupull out ko na itong inlet hose niya, tatanggalin ko na yan. O diba, natanggal ko na itong inlet hose. Balik na ulit ako dito sa ignition coil mga boss. Gagamit ako dyan ng malipis na flat screw. Iaangat ko itong naglalak dito sa socket wire ng ignition coil. 4 yan mga boss. Bawat isa yan mga boss, merong socket wire dito sa ignition coil. Huhugutin nyo yan. Ayan kasi yung pinaka-the best mga boss para maluwag kayong makapagtrabaho at nang sa ganon, hindi mapwersa yung wire pag hinugot nyo itong ignition coil dito sa spark plug. Ipakita ko muna sa inyo mga boss kung ano yung sinisikpat ko ng flat screw dito sa socket wire. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inaangat ko lang naman itong naglalak dito sa
ignition coil para mahugot ko ng maayos itong socket wire. Kasi minsan pag diniin ko ng ganyan mga boss, itong socket wire, kung nakita nyo, diniin ko, di ba, nababasag. Ibig kong sabihin napuputol, kaya gumagamit ako ng manipis na flat screw na lang, tapos dahan-dahan kong inaangat para sigurado ako na hindi maputol yung naglalak dito sa ignition coil. Ayun mga boss, kung nakita nyo, hinugot ko na yung isang ignition coil. Ito na ngayon yung pangalawa na ignition coil na hinugot ko. Tapos ayun yung pangatlo na ignition coil. Iaangat nyo lang naman yan mga boss eh. Kung medyo sa matigas, alug-alugin nyo lang, sabay hila paangat. Tapos ito naman yung pang-apat na ignition coil. Kung makita nyo, mahigpit yun. Talagang inalug ko sa sabay angat. O diba? Natanggal ko na yung apat na ignition coil. Gagamit naman ako ngayon dyan ng spark plug wrench para matanggal ko yung spark plug. Ayan mga boss, inimpak ko na, medyo napapagod na rin ako. Kaya lang dalawa lang yung maluluwagan ko dyan gamit itong impact wrench ko. Dahil nga sa pangatlo at pang-apat na spark plug, masikip na, hindi nakakasya yung impact wrench ko. May tatamaan, kaya kung makikita nyo, gumamit na ako dyan ng ratchet para maluwagan ko na itong dalawang spark plug na natitira. At dahil sa maluwag na yun mga boss, kung makikita nyo, tinuluyan ko ng niluwagan itong dalawang spark plug na natitira. At dahil nga sa malalim itong position ng spark plug, gumamit ako dyan ng isang ignition coil mga boss. Kung makikita nyo, ayan yung ginamit kong pambunot dito sa spark plug. Itutusok nyo lang naman itong ignition coil mga boss, tapos kakapit nyan sa dulo itong spark plug para matanggal nyo sila isa-isa. Ganun lang ang gagawin nyo mga boss. Kung yung spark plug rest nyo, yung dulo nyan wala siyang rubber para kumapit itong spark plug. Ito na yung pang-apat na spark plug mga boss, hugutin ko na rin yan. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung apat na spark plug. Ito na ngayon yung bago na spark plug na ikakabit ko. Tandaan nyo mga boss, pag inilagay nyo naman itong bagong spark plug, huwag nyo siyang ibabagsak, ipa-slide nyo siya pababa, idikit nyo siya dito sa butas, tapos ipapa-slide nyo pababa itong spark plug. Ganun ang diskarte mga boss. Pero kung may mas maganda naman kayong diskarte sa paglagay ng spark plug, di mas okay. Ngayon, dahil nailagay ko na yung apat na spark plug mga boss, kung makikita nyo, gumamit na ako dyan ng spark plug wrench. Minanual ko na yan, higpitan. At pag okay na, pwede nyo na ngayon i-final yung paghigpit gamit itong ratchet nyo. And mga boss, kung makikita nyo, gumamit na ako ng ratchet dyan para i-final ko na yung higpit dito sa bawat spark plug. O di ba? Kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo mga boss, napakadali lang naman. Hindi na kayo mapapagasos ng malaki pa. At dahil sa okay na yan mga boss, mahigpit na yung spark plug. O ilagay mo na ngayon itong ignition coil mo isa-isa dito sa spark plug mo. Itusok mo lang yan. At pag okay na yung pagkakalapat mo ng ignition coil dito sa spark plug, yung socket wire niyan mga boss, i-connect mo na rin dito sa ignition coil mo. Siguraduhin mo lang mga boss na nailak mo ng maayos yan. Tapos, idiin mo siya, yung itong ignition coil, tsaka mo ngayon ilagay yung bawat bolt dito sa ignition coil na number 10. After mo maipakapit sa thread niya itong mga bolt, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 or box wrench. I-final mo na yung higpit sa bawat bolt dito sa ignition coil mo. At dahil sa okay na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong inlet hose. I-connect mo na yan dito sa cover ng air filter mo, pati dito sa throttle body. Ayan mga boss, na-connect ko na siya. Siguraduhin mo lang na nailapat mo ng maayos itong inlet hose dito sa throttle body. Kaya kung makita nyo, diniin ko pa yan. Tapos yung mga nakakonect dito sa inlet hose nyo, huwag nyo kalimutang ibalik yun sa dati niyang position. Ayan mga boss, na ibalik ko na itong hose. Tapos yung clamp dito sa throttle body, higpitan nyo ng maayos yan mga boss. At syempre, huwag nyo kalimutan ibalik yung dalawang bolt na tinanggal nyo na number 10 dito sa inlet hose. Ayan mga boss, makita nyo, yung pinakapit ko yung thread nya, magkabilang gilid yan mga boss. Dito sa inlet hose, meron yan dalawang bolt na ipinakapit ko sa thread nya. At pag okay na, gamit ka ng socket wrench sa number 10, ipainal mo na ngayon yung higpit dito sa dalawang bolt sa inlet hose mo. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, nahigpitan ko na yung dalawang bolt dito sa inlet hose. Dito naman ako ngayon sa pagpalit ng fuel filter. Ipipress nyo lang dito sa fuel hose nya mga boss, may ipipress ka dyan. Para pag nadiin mo yan, bibitaw na ngayon sa pagkakalak dito sa fuel filter itong upper hose. Ayan mga boss, yung nasa ibabaw. Piano, kung nakita nyo, pinisil ko lang. Ganon din mga boss sa ilalim nya. Pero bago ka pumunta ron, tanggalin ko muna itong tatlong bolt na number 10 na nakakapit dito sa fuel filter holder nya. Kung makikita nyo naman mga boss, madali lang naman tanggalin itong tatlong bolt basta meron ka lang socket wrench sa number 10. Ayun lang yung mahaba, mas maganda para hindi ka mahirapan magtanggal nitong tatlong bolt dito sa fuel filter holder nya.
Same procedure lang naman mga boss dito sa ilalim ng fuel hose niya. Ipipress mo lang yan. Yan mismo sa duktungan nitong fuel filter. Tsaka mo ngayon hugutin na. O diba natanggal ko na itong fuel filter. At para matanggal mo itong lumang fuel filter mga boss dito sa holder niya, tanggalin mo itong number 10 na bolt. Ayan mga boss kung makikita nyo, yung tinanggal ko na bolt. Pag natanggal nyo na yung bolt, pwede nyo na ngayon hugutin itong lumang fuel filter. Kaya lang, ibalik ko muna sa holder niya itong lumang fuel filter dahil nga sa dapat tandaan nyo yung mga boss kung paano nyo kinalas itong lumang fuel filter. Pag ipinalit nyo na yung bagong fuel filter, dapat ganyan din yung position nya. Tanggalin ko na itong lumang fuel filter mga boss dahil nga sa papalitan ko na yan ng bagong fuel filter. Ito na mga boss yung bagong fuel filter. Gaya nga ng sinabi ko, ipipwesto ko yan sa dati niyang position nitong fuel filter. Pag okay na, naibalik ko na yan sa dati niyang position, gagamit ako ngayon ng low nose mga boss para ilagay ko na itong bolt dito sa holder ng fuel filter. Ayan mga boss kung makita nyo, inipit ko ng long nose yan para magdikit itong holder niya nang sa ganun mailagay ko ng maayos na hindi ako mahirapan itong bolt na number 10. Tsaka ako ngayon gagamitan ng socket wrench na number 10 para i-final ko na yung higpit. Pag mahigpit na yung mga boss, dito naman sa lumang fuel filter, gagamit ako dyan ng long nose mga boss para matanggal ko naman itong holder nitong fuel hose dito sa ibabaw. Ayan mga boss kung makikita nyo, natanggal ko na itong holder nya, tapos ililipat ko lang naman yan dito sa bagong fuel filter nya. Pag okay na, ibabalik ko na itong bagong fuel filter sa dati niyang position. Tanggalin ko muna itong dalawang takip dito sa fuel line nitong fuel filter mga boss kung makikita nyo, tinanggal ko na yan. Tapos dito sa ilalim mga boss, itong fuel hose niya, kung makikita nyo, itutusok ko na lang itong fuel filter mga boss. Hindi nyo na siya kailangang idiin kung sanang maglalak yan. Ayan mga boss kung makita nyo, hindi ko na siya iprenes. Itinusok ko na lang yan at kusa na siyang naglock. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay yung 3 bolt na number 10 dito sa holder ng fuel filter mo. Ipakapit ko na itong 3 bolt dito sa thread niya mga boss, at pag naipakapit ko na yan, gagamit ngayon ako ng socket wrench sa number 10 para mahigpitan ko na yung 3 bolt at maipinal ko na sa paghigpit. At dahil okay na, mahigpit na, pwede ko na ngayon ilagay itong isa pang fuel hose dito sa ibabaw ng fuel filter. Nakita nyo naman mga boss, itinusok ko lang itong fuel hose nya dito sa fuel filter. Kaya kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, hindi naman siya ganun kahirap na minsan akala nyo big deal pag yan ang ginawa. Hindi, madali lang gawin yan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, balik na ulit ako dito sa ilalim ng makina ni customer. Dahil nga sa pinadrain ko maigi yan, kung makikita nyo wala nang tumutulo dito sa oil pan nya, pinunasan ko yan at ipinakapit ko na itong drain plug dito sa thread nya. Tsaka ko ngayon gamitan yan ng box wrench sa number 10. Ayan mga boss, ipapinal ko na yung higpit. Dahil mahigpit na yan, punasan ko ulit itong drain plug nya, pati itong ilalim na pinagtuluan ng langis, para pag nagligtes ako, hindi ako malito. Tapos balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer dahil nga sa magsasalid na ako ng langis dyan mga boss. May nakaredy si customer na 6 liters. Pero ang ginagawa ko dyan mga boss, 5 liters lang muna yung inilalagay ko dito sa makina. After nyan, hugutin ko itong dipstick nya, tsaka ko ngayon siya pupunasan, tapos sukatin ko na ngayon itong oil. Pag naka-level na yan or nasa pangalawang tuldok na, ibig kong sabihin naka-full na, pwede ko na ngayon ilagay itong engine cap nya, tapos pa-start ko na itong makina. Medyo nag-hard starting yan mga boss dahil nga sa yung fuel filter nya wala pa siyang laman. Pero pag switch off ko itong makina at in-start ko yan, one click na yan mga boss. I-switch off ko na itong makina mga boss, tapos i-start ko rin yan. O diba mga boss, one click na siya. Siya nga pala mga boss, para sigurado kayo, pag switch off nyo itong makina, sukatin nyo ulit yung langis. Pag kulang, tsaka kayo magdagdag. Off ko ulit itong makina, tapos start ko ulit yan. At dahil sa okay na ito mga boss, kunin ko na itong camera, tapos punta ulit ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. PMS kasi ito mga boss. Dahil sa isunod ko naman gagawin dito, itong preno niya, at itong handbrake kasi mataas na rin. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Pasensya na mahaba itong video, abangan nyo sa part 2. Sana lang nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.